Ito po yung request ng karamihan. Nakalimutan ko na po eh. Sorry po. So open po natin yung ating 365, yung ating pong Office 365. So makikita nyo po dito, ako po ay wait lang. Open natin. Pero ang account ko dito ay 365. O tama naman. Bakit nagagamit yung 365 ko? So yung 365 ko po nagagamit ko. So kung hindi po ang inyo nagagamit, sige, tuloy po natin to. So gagawin po natin, sa sign out po natin yung ating 365 account. Kasi marami po sa atin ang gamit po na 365 yung R4A-3, which is na-deactivate na nga daw po. So meron pong ibang nakapagsabi sa akin na click nyo lang daw po yung reactivate and then ma-activate daw po siya ng kusa. Okay? So dito po, sign out po natin. So narito lang po yun. Ayan, and then sign out po natin muna para hindi po magkaroon ng conflict kasi magkaka-conflict po yan. And then dahil naka-sign in po yung aking DepEd account, so isa-sign out ko din po. Ano po, sign out po natin lahat para dire-diretso po tayo. And then kung hindi nyo po makita ang sign in dito, punta na lang po kayo dito sa file and then go to account. Ayan, dito po sa account and then sign in lang po. Dito po kayo magsa-sign in. Pero kung nakita nyo naman po dito, sa taas, yung sign in, dito na lang po kayo mag-sign in. Ano po? So, ilagay nyo lamang po ang inyong DepEd account. Okay po? So, dito po, ilalagay nyo po inyong password. Ang password nyo po. And then, nakasign in ka na. Ang hirap kasi sa part ko po, nakasign in na po kasi ako. So, kung may lalabas po dyan mga prompt, i-okay nyo lang po. Ngayon, paano naman po kung nakalimutan yung password nyo? So, ganito po ang gagawin natin. Dahil may isa pa po akong DepEd account, so, i-sign in po natin yan. Kung halimbawa naman po na nakalimutan ninyo ang inyong yan. So ilagay nyo lang po yung password ninyo. So in this case, hindi ko naman po alam kung anong password ng aking secondary DepEd account. So inyo lang pong i-forgot password. So ang marami po sa inyo, hindi po talaga nailagay yung DepEd account, yung password sa DepEd account. Okay? So forgot password, minasabit sa akin lalamunan. And then get back into your account. So tayo po ay excuse me po, magre-reset ng password, okay? So ilagay nyo lang po yung character na nandyan, 6x4WV. Okay, then enter lang po. And then i-email po doon sa DepEd account ninyo. So pwede pong i-text yung mobile phone ninyo. So text ko na lang yung akin para mabilis. And then kung hindi naman po, edi sa email na lang po. I-check nyo lang po sa email nyo yan. And then next po natin, and then verification code in my case. Okay, dumating na 623-484. Ayan. And then maglagay lang po tayo ng bagong password na madaling matandaan pero mahirap hulaan. Finish. Okay po. And then, to sign in with new password, click here. And then, sign in po ulit natin. And then, sign in to all your apps. Yes po natin. And then, you're all set. And then, done. So, makikita nyo po dito, naka-sign in na po kayo. Pwede nyo na pong gamitin ang inyong MS365. Ano po? Para po mag-sync doon po sa inyong OneDrive. Wait lang pala, pakita ko lang are. So yan, 365 po yan, yung 001 ko. Ano po? Para po mag-sync sa inyong OneDrive, kasi ang OneDrive ko po dito ay syempre yung ating 365, yung R4A-3. Tama, R4A-3 nga. So, open natin yung OneDrive natin para mag-sync siya. DepEd department,
yung pong DepEd account na po ang gagamitin natin. Okay? So, sa akin pong case, dalawa po yung aking DepEd account. Pero actually, pwede po yung, ari po yung isa kanina, yung walang 001, ari naman po yung R4A-3. So, kapag isinign ko po dito, yung ating DepEd account, ganito pong gagawin ninyo. So, punta sa settings, and then add account. So mag-a-add account lang po tayo at doon na po kayo kailangan mag-save. 001, sign in, and then next lamang, and then wag na po nating ilagay yung documents, pictures, and desktop, pero pwede din naman. And then start backup, 1 terabyte din po yan. Ano po, start backup, and then magsisync na po yan. Tandaan nyo lang po na isa lang, kung ano po yung ginamit ninyo doon sa inyong 365 Office, yun din po ang gagamitin nyo sa OneDrive. Kasi kapag po hindi po ang inilagay nyo po ay R4A, hindi po yan mag-auto-save. Kailangan nyo pong i-manually save it. Okay po? So kung ito po ay OneDrive na, so kahit hindi po kayo mag-save, kung naka-auto-save kayo, magsisave po yan. Ito po yung sinasabi ko, kung yung auto-save natin tinatawag. Ito po yung auto-save. Ano po? Pag inon nyo po yan, lalabas po dito kung saan nyo po isi-save yung auto-save ninyo. Okay po? So, kung meron po kayong files doon sa R4A, mas maganda na ilipat nyo na lang po sa OneDrive kasi as of today, wala po akong balita at wala pa rin naman po sinasabi yung ating sa division kung ano pong nangyari doon sa ating R4A. Ano po? And then later na lang. Ayan, open my OneDrive folder. So, makikita nyo po dito, 3 na po yung OneDrive ko. Ayan, close ko lang. Ito na. Yan, 3 na po yung OneDrive ko. Yung isang R4A, 2 Department of Education. Ano po? So, yun lang po. And thank you.